11 years later. Gustong ibato ni Aryan ang remote na hawak niya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit naisip niyang manood ng pelikula. Gayong alam niya na lalo lang siyang masasaktan at romantic movie pa iyon. Sobrang nasasaktan na ba talaga siya para mawala na ng katinuan ng utak niya? Ang huling bagay na kailangan niya ay ang makanood ng mga nakakakilig na eksena o kahit ano pa man na nagpapatungkol sa pag-ibig. Napabuntong hininga si Aryan. Ibinaba niya ang remote at pinatay ang TV. Kailangan niya maging mahinahon, kagaya ng siya naman talaga na babae noon. She was a woman full of poise. Hindi dapat niya hayaan na siraan siya ng isang masamang pangyayari. Kailangan niyang kumalma. Ngunit kahit anong pagpipigil niya sa masamang bugso ng kanyang damdamin ay tila napakahirap noon. Hindi niya magagawang kumalma. Sa pangatlong pagkakataon ngayong araw, umiyak na naman siya. Aryan hated this feeling. Pang-ilang iyak na ba niya iyon? 2 linggo na ang nakalilipas simula nang maghiwalay sila ni Jae-jin. Hindi naman talaga siya iyakin pero dahil sa matinding sakit na pinagdadaanan niya ngayon, pilitin man niya ang sarili na huwag umiyak ay hindi niya magagawa. 4 na taon rin ang itinagal ng relasyon nila ni Jae-jin. 4 na taon na nasayang lang. 4 na taong pagkakamali. Hindi dapat na naging matigas ang ulo niya. Hindi dapat siya nanira ng maganda na sana niyang buhay na matagal nang itinakda sa kanya. Kung hindi lang sana niya ipinagpilitan ang nararamdaman niya para kay Jae-jin noon, hindi siguro siya masasaktan ng ganito. Siguro ay maayos ang buhay niya kasama ang isang maayos na lalaki. Kasama si Vladimir. Pero nangyari na ang nangyari. Pagsisihan man niya ang lahat ngayon, nagkamali na siya. Ipinagpalit niya si Vladimir sa isang walang kwenta na lalaki. Si Vladimir na siyang walang ginawa para sa kanya kundi kabutihan. Minahal siya sa kabila ng mga kamalian niya. 24 na taon na si Aryan nang dumating sa buhay niya si Jae-jin. Kakatapos niya lamang noon ng kolehiyo sa kursong dentistry. Nagsisimula pa lamang siya ng kanyang career noon nang pinili nitong siya maging dentist nito. Hindi basta-bastang tao si Jae-jin, kaya naging isang malaking pasabog iyon sa klinik kung saan siya nagtatrabaho. Kahit na may sarili at malaking kumpanya ang kanyang ama, hindi siya nito pinilit na pamahalaan iyon. Isama pa na alam naman ng mga ito na sa hinaharap ay ang fiancé niya na si Vladimir ang mamamahala noon. Hinayaan siya ng pamilya pati na rin ang fiancé niya na gawin ang gusto niya. Basta masaya daw siya sa ginagawa ay walang problema sa mga ito. Doon sila nagkakilala ni Jae-jin. Isang sikat na rockstar si Jae-jin sa Korea at halos lahat yata ng babae sa buong Seoul ay may crush dito. Isa siya sa mga babae na iyon. Kilala siya bilang mahinhin pero dirty little secret niya ang magkagusto kay Jae-jin. Naagaw ni Aryan ang interes ni Jae-jin kaya siya ang pinili nito na maging opisyal nitong dentist kahit na baguhan pa lamang siya. Dahil na rin sa lihim niyang hinahangaan nito ay nagustuhan niya iyon. Pero hindi lubos na isip noon ni Aryan na iyon pala ang maaaring simula ng isang gulo. Hindi nagtagal ay nagtapat sa kanya si Jae-jin. Inamin nito na gusto talaga siya nito. Simula 17 taong gulang si Aryan, nakatakda na sa kanyang isip na si Vladimir lang ang lalaking para sa kanya. Ipinagkasundo sila ng mga magulang nila para maisalba ang dati ay muntik ng malugi na kumpanya nila. Tinanggap iyon ni Aryan dahil wala rin naman siyang love interest. Mabait din naman si Vladimir. Naniniwala siya sa mga magulang niya na makabubuti ito para sa kanya. Ramdam din naman niya iyon, lalo na at alam niya na mahal din siya nito. Maayos ang lahat sa buhay niya bago dumating si Jae-jin at nagtapat ito ng damdamin sa kanya. Gusto niya si Vladimir pero ramdam ni Aryan na kakaiba ang nararamdaman niya kay Jae-jin. Malakas ang tibok ng puso niya kapag nakikita niya ito. Kinikilig siya kapag nakakasama niya ito. Hindi niya nararamdaman iyon kay Vladimir. Mahina ang loob ni Aryan pero sa unang pagkakataon, sinubukan niyang magsalita sa mga magulang niya tungkol doon. Alam niya na mahal na niya si Jae-jin. Ginusto niya na ipaglaban ito. Hindi naging madali ang lahat. Naging isang malaking gulo iyon.
Gusto ng mga magulang niya si Vladimir para sa kanya. Isama pa na masasaktan din niya ito at ang pamilya nito. Pero ipinaglaban ni Aryan ang nararamdaman niya. Hindi niya masasabi na naging maayos ang lahat pagkatapos noon. Pero humanga siya sa sarili niya na nagawa niya ipaglaban ang sariling kasiyahan at nararamdaman. Hindi tatagal ng 4 na taon ang relasyon nila ni Jae-jin kung hindi masasabi ni Aryan na hindi siya masaya doon. Mahirap ang magkaroon ng nobyo na rockstar at pinagkakaguluhan ng mga kababaihan. Pero naging maayos din naman ang lahat. Mabait si Jae-jin. May pagka-agresibo ito pero marunong din naman itong rumispeto. Nang dumating sa 3 taon ng relasyon nila, ay niyaya siya nito na magpakasal. Pumayag siya. Maayos na maayos ang lahat sa pagitan nila hanggang sa dumating ang punto na nasangkot ito sa maraming issue dahilan para unti-unti itong bumagsak. Dahil din doon, ilang beses na nauurong ang kasal nila. Hindi naging madali para kay JJ na tanggapin ang lahat. Naging mainitin ang ulo nito at tila nag-iba din ang trato nito sa kanya. Naging on the rocks ang relasyon nila sa kabila ng pagiging engaged nila. Ang pagiging musikero ang natatanging ikinabubuhay ni Jae-jin. Tila buhay na nito iyon. Sa kabila naman ng lahat ay hindi sinukuan ni Aryan si Jae-jin. Mahal niya ito at baliwala sa kanya kung malaos man ito. Pero mataas ang pride ni Jae-jin. Ayaw nitong maging kawawa sa relasyon. Kaya naman kinausap siya nito at sinabing susubukan nito na pumasok sa corporate world. Total ay may-ari din naman daw ng isang malaking kumpanya ang kanyang ama. Nararapat daw siguro bilang magiging asawa niya na marunong din ito sa business. Lalo na at alam nito na wala siyang interes doon. Nag-iisang anak lang din naman siya ngunit nang malaman nitong kondisyon ng kumpanya at kung sino ang magmamana noon kapag nag-resign na ang kanyang ama ay nawalan ito ng pag-asa. Napaka-unfair daw noon. Nakipagkalas ito sa kanya. Para pakonsuelo na rin sa kahihiyan na binigay niya sa pamilya ni Vladimir, dito na lang ipamamana ng magulang niya ang kumpanya nila na minana pa ng kanyang ama sa mga ninuno nito. Wala din naman kasi siyang interes doon at inisip nila na magiging ganoon din si Jae-jin dahil na rin sa klase ng trabaho nito. Isang magaling na negosyante din si Vladimir. Sa katunayan ay nangunguna na ang TV station na pagmamayari ng pamilya nito sa buong South Korea. Dahil ito na ang namumuno nito ngayon. Naging maganda ang pamamahala nito. Mayroon ding clothing line ang pamilya nito at canning company na mas pinalakas pa dahil nakasalin iyon sa isang group of companies na ginawa at pinamumunuan ni Vladimir at ng mga kaibigan nito. Kilala ang clothing line at canning company ngayon hindi lang sa Korea kung hindi sa buong mundo. Hindi na lang basta-basta ang dati niyang fiancé. He was a billionaire now. Kahanga-hanga ang lalaki. Vladimir was a good coach. Noon pa naman ay alam na niya iyon. Malaking risk para sa kanya na pakawalan ito. Marami ang nagsabi sa kanya na pagsisisihan niya iyon pero dahil sa matinding nadarama niya para kay Jae-jin, hindi niya ininda iyon. Masyado siyang nabulag ng kakaibang nararamdaman kay Jae-jin. Now, she was suffering all the consequences. Naging napakarupok ng pag-ibig sa kanya ni Jae-jin. Kung mahal siya nito, tatanggapin nito ang sitwasyon nila. Mamahalin siya nito sa hirap man o ginhawa. Pero na makita nitong tila wala na rin namang patutunguhan ang buhay nito at nalaman nitong ganoon din naman ang kanya, binitiwan na lang siya nito basta. Kahit niyaya na siya nitong pakasalan, binawi na lang nito basta iyon dahil sa mga dahilan na iyon. Aryan knew she doesn't deserve to be treated that way, but she deserves the pain, maybe, dahil ganoon din ang ginawa niya noon kay Vladimir. Minahal siya ni Vladimir, tinanggap siya nito sa kabila ng lahat. Karma siguro niya ang sakit ngayon dahil hindi niya pinahalagahan iyon. Nakarinig si Aryan ng pagbukas ng pinto. Nang tumingin siya doon ay nakita niya ang Koreano na ama. Nang makita nito ang lagay niya ay otomatikong nagdilim ang mukha nito. Kasunod nitong pumasok sa kanyang kwarto ang ina. Anak. Naramdaman niyang nalulungkot din para sa kanyang ina. Malambot ang mukha nito. Tila naawa sa kanya. Kaiba naman sa kanyang ama. Nilapitan siya ng mga ito. How many times will you cry because of that guy, Aryan? Galit na sabi ng kanyang ama. You look so miserable. Napahikbi si Aryan.
Alam niya iyon, pero masyado siyang nasaktan sa paghihiwalay nila ni Jae-jin. Ang dami niyang isinakripisyo para sa nararamdaman niya dito pero mapupunta lang naman pala yun sa wala. Napakahirap tanggapin. We can't blame her, Minho. She falls hard for the guy she doesn't deserve this. Nagingit-ngit ang ngipin ng kanyang ama. If she just sticks with Vladimir, for sure, she wouldn't be feeling like this. I knew it. Jae-jin wouldn't do any good for our only child. He would just hurt her in the end. Noon pa man ay hindi na gusto ng kanyang ama si Jae-jin sa kanya. Hindi daw ito nararapat para sa kanya dahil na rin sa magulong pamumuhay nito. Pinalaki siya ng mga magulang niya na mahinhin. Hindi siya bagay sa isang kagaya nito. Ilang beses din siyang sinabihan ng kanyang ama pero hindi siya nakinig. Sa kabila ng pag-ayaw ng mga ito ay pinagpatuloy niya ang relasyon niya kay Jae-jin. Ganoon pa man, hindi din naman siya pinigilan ng mga ito. Pinaparamdam ng mga ito na ayaw ng mga ito kay Jae-jin at sa relasyon nila pero tanggap pa rin siya ng mga magulang. Tumingin sa kanya ang ama. If you just listen to me back then. Lalo pang pinaglingas ng kanyang ama ang malaking pagsisisi sa loob niya. Calm down. It's already over. It's all in the past now. The engagement is already off for 4 years now. Vladimir has his own life now. Pagpapakalma naman ng kanyang ina sa ama. Totoo ang sinabi ng kanyang ina. Alam ni Arya na naging mahirap para kay Vladimir ang nangyari, pero eventually ay nakamove on din ito. Kahit hindi naging maayos ang lahat sa pagitan nila dahil sa pakikipagkalas niya dito, sinusubaybayan pa rin niya ang buhay nito. Bukod na rin sa madalas itong pagkwentuhan sa bahay, madali din naman na subaybayan ang buhay nito dahil kilalang personalidad ito sa business world. Buwan-buwan yata ay napifeature ito sa mga business magazines at madalas na nasasama sa sideline ang personal na buhay nito. Alam niya ang nangyayari sa buhay nito. Pagkatapos ng matagal na engagement nila ay nagsimula din ito makipag-date sa iba't ibang babae. Sa loob ng 4 na taon na pagkakahiwalay nila ay nakalimang nobya ito. Bukod pa sa iba't ibang flings. I know. Bumuntong hininga ang kanyang ama. We couldn't turn back the time, could we? And if we could, we all know that your daughter wouldn't participate. She'd change a lot because of that dumb rock star. I'm sorry. I'm really sorry. I know I failed you both, but please, do understand. I just fought my feelings for Jae-jin. Nagpatuloy sa pag-iyak si Aryan. It was hard for me too. I'm so full of regrets right now. And I agree. If we could just turn back the time. Nagkatingin na ng kanyang mga magulang pagkatapos niyang sabihin iyon. Punong-puno siya ng pagsisisi pero wala na rin naman siyang magagawa, di ba? Pinili niya ang nararamdaman niya kay Jae-jin. Nagtiwala siya dito na mamahalin siya nito at hindi sasaktan bilang nobya nito. Sa kabila ng pag-ayaw dito ng kanyang mga magulang at gulo na dadalhin ng pag-ibig niya dito sa kanyang buhay, niyakap niya iyon. Pero nabaliwala lang din ang lahat ng sakripisyo niya. Kung ipinagpatuloy lang sana niya ang relasyon niya kay Vladimir noon, hindi siguro siya magkakaganito. Vladimir was the nicest guy in the world. Bata pa lang siya ay ramdam na niya iyon. Kilalang kilala na niya ito. Napakaganda din ng reputasyon nito na kung ipagkukumpara kay Jae-jin na madalas nasabihan ng kanyang ama na madungis sa klase ng trabaho at pananamit nito. Nagbulag-bulagan siya sa lahat. Ngayon ay nagdurusa siya. Isinubsob ni Arya ng ulo sa kanyang malaking unan. Ibinuhos niyang muli doon ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya na hindi niya alam kung hanggang kailan siya pahihirapan. Napataas ang isang kilay ni Vladimir nang mabasa mula sa cellphone niya ang isang mainit na balita sa South Korea. Kasalukuyan siya nagbabrowse sa internet ng balita tungkol sa bansa kung saan siya nakabase. Kahit nitong mga nakaraan ay madalas na hindi siya umuwi doon, gusto niyang manatiling updated sa mga balita, lalo na ngayong mga panahon na ito. Ganoon kadali. How dare this guy? Nasambit ni Vladimir sa kanyang isip. Ayon sa bali-balita, ay may karelasyon na daw na bago ngayon si Jae-jin.
Isang sikat na rockstar na kamakailan lang ay unti-unti nang bumabagsak. Ito din ang pinaka-kinaiinisan niyang lalaki sa mundo. Ang lalaki ng agaw kay Aryan. 2 linggo ang nakakaraan ng ibalita sa kanya ng mga magulang ang nangyari sa kanyang dating fiancé. Naghiwalay na daw ito at ang lalaking ipinalit nito sa kanya. Naalala pa niyang ilang sandali siyang natigilan nang marinig ang balita na iyon. Masakit para sa kanya ang paghihiwalay ni Aryan lalo na at kahit ipinagkasundo lang naman sila ay minahal niya ito. Pero tila nasaktan din siya sa kaalaman na nasaktan ito. Lalo na ngayon sa balita na madali lang itong napalitan ng dati nitong nobyo. Kung hindi sana siya ang pinili mo, Ara, hindi ka siguro masasaktan. Naiisip-isip ni Vladimir. Dapat ay magdiwang siya dahil ngayon ay nakita nito ang consequences na pagpalit nito sa kanya. Pero hindi ugali ni Vladimir na magsaya sa mga misfortune ng iba. Napailing-iling na lang siya sa nalaman. He felt sorry for his former fiancé. Pilit na pumapasok sa kanyang isip ang maaaring kondisyon nito at lalo pa siyang nahahabag. Alam niya kung gaano kamahal ni Aryan si Jae-jin. Hindi nito yayakapin ang lahat ng gulo na kinaharap nito kung basta-basta lang ang nararamdaman nito para sa lalaki. Ayon sa balita ay magkarelasyon na ngayon si Jae-jin at ang sikat na artista sa South Korea. May larawan din ang dalawa na tila kay saya-saya na para bang hindi galing ang walang hiyang lalaki sa isang mahabang relasyon. Engaged pa man din ang mga ito. Pero ngayon ay napakabilis lang nito na pinalitan ang kanyang dating nobya. Nakaramdam ng inis si Vladimir. Pero gusto din niya na mainis sa sarili. Hindi na dapat siya nakakaramdam ng ganoon. Matagal nang walang halaga para sa kanya si Aryan. Nalimot na niya ito. Hindi na dapat siya nag-aalala para dito. Naging masakit para sa kanya ang paghihiwalay nila kaya naman dapat ay wala na siyang pakialam. Pero apektado pa rin siya. Isama na roon ang ilang beses niyang pagtingin sa balita sa isang araw para malaman ang lagay ng celebrity na dating nobyo nito at pati na rin ang pag-aabang niya sa update ng magulang sa kung ano ang kalagayan nito. Dahil sa naisip ay itinigil na ni Vladimir ang pagbabrowse. Ayaw na niya magkaroon pa ng kahit anong nararamdaman kay Aryan. Tapos na sila. Hindi na dapat siya nagpapa-apekto pa sa kung anong nangyayari man dito. Kung masaya man iyon o hindi, wala na dapat siyang pakialam. Dahil naiinis din siya sa nalaman at kailangan niyang tanggalin iyon. Magiging panira lang iyon ng mood niya. Kailangan niyang magsaya. Birthday ngayon ng anak ng isa sa matalik na kaibigan niyang si Philip na si Francis. Napaaga si Vladimir sa party. Wala pa ang kahit sino sa mga kaibigan niya at kahit si Philip ay abala din sa pag-aayos ng pamilya nito. Inaliw na lang ni Vladimir ang sarili sa panonood ng mga bisita na dumarating. Nasa ganoon siyang katayuan nang tumunog naman ang cellphone niya. It was his mom. I want you back to Korea as soon as possible, Vladimir. Bungad sa kanya ng ina. Kumunot ang noo ni Vladimir. Bigla din siyang kinabahan. Is there any problem? You, Muni? Is it about you or Dad? Surely, it's not the business. I have updates every day and it's not about the business nor ours. It's about Aryan. Kumabog ang dibdib ni Vladimir. Naiinis din siya sa sarili. Naaapektuhan na naman siya. Nag-aalala siya sa babae. Kahit pag-aalalang kaibigan lang iyon, hindi pa rin tama. What about her? Something wrong happened to her? Aside from being in a miserable state for weeks now, nothing happened. Alam na niya iyon. Ilang beses nang naikwento ng kanyang ina ang tungkol sa kalagayan ng babae. Kaya alam niyang lalo na ngayong lumalabas ang balita na may bagong karelasyon si Jae-jin ay paniguradong lalong magiging malala ang lagay nito. If that's the case, why are you calling? We need to set your wedding. Again. Nagsasalita pa ang kanyang ina pero halos ayaw nang pumasok sa utak ni Vladimir ang sinasabi nito dahil sa gulat. Nagtagis ang mga bagang ni Vladimir sa larawan na ipinadala sa kanya ng mga magulang. Ilang linggo na itong nangungulit sa kanya at dapat ay masanay at hindi na rin siya maapektuhan sa gustong palabasin ng mga iyon. Pero dahil sa simpleng pagtingin lang niya sa mga larawan ay nagdadala na sa kanya ng maraming memorya, ay naiinis siya.
Ipinadala ng kanyang ina ang larawan nilang dalawa ni Aryan noong 18th birthday nito. Isang magarbong party ang inihanda para ipagdiwang iyon. Dahil na rin sa sitwasyon nila noon, siya ang escort at last dance ng babae. Makikita sa larawan kung gaano siya kasaya sa larawan at ang paghanga sa mga mata habang isinasayaw niya si Aryan. Napakaganda din nito noon. Naalala niya pa na minsan niyang binanggit na it was one of the best nights ever. Aryan was so lovely that night. It was so hard to take his eyes off her. At ganoon din ang nararamdaman ni Vladimir ngayon. Lumakas din ang tibok ng puso niya at kahit gusto niyang burahin na agad ang message, ay hindi niya mapigilan na hindi pa rin mapatitig kahit saglit. Sa kabila ng inis, nagustuhan niya ang damdamin. Kung bakit ba naman kailangan siyang i-torture ng mga magulang niya para lang mapapayag siya sa gusto ng mga ito. Problem? Tanong ni Charles na kasalukuyan niyang katabi. Kagagaling lang nila ng Medores Island, ang isla sa Portugal kung saan namumuno ang pamilya ng kaibigan nila na si Ethan. Dahil dinamayan nila ang kaibigan ngayon sa trahedya na pinagdaraanan nito, ngayong namatay ang asawa ng pinsan nito. At malala naman ang lagay ng pinsan nitong hari, ay pumunta silang magkakaibigan ngayon. Pabalik na sila ngayon patungo sa Pilipinas at nakisabay sa private jet niya ang kaibigan niyang si Charles. Itinago niya ang cellphone. Ilang beses na siyang tinatanong ng mga kaibigan niya kung ano ang problema na pinagdaraanan niya pero sa tuwina ay hindi niya masabi-sabi. Sa kanilang anim, siya ang madalas na nagpapayo. Ayaw niyang isama pa ang mga ito sa problema niya na sa kasamaang palad ay nahihirapan siyang itago. It's nothing. Tumaas ang isang kilay ni Charles. Ramdam ko na may itinatago ka, Vladimir. Ilang beses na naming napapansin na tahimik ka at nagiging mainitin ang ulo mo. Hindi ka dating ganyan. Ang hula namin ay problema mo daw iyon sa magulang mo dahil narinig ni James na hindi lang ito basta-basta na problema sa magulang, Charles. It was more than that. Kumunot ang noo ni Charles. Anong ibig mo sabihin? Alam naman natin na ikaw ang may pinakamabait na foster parents. Kahit hindi ka pa nila opisyal na inaampun, ay pinapadalhan ka ng kung ano-ano. Anong tungkol sa kanila? Are they sick? Matama na tinignan niya si Charles. Sa kanila magkakaibigan, ito ang madalas na tahimik lang. Hindi ito chismoso o nang uungkat ng kahit na ano tungkol sa personal nilang buhay. May pagkamatigas din ang loob nito. Kung magsasabi man siya ng kanyang nararamdaman kay Charles, naisip niyang baka hindi rin ito makatulong. May pagka-negative kasi ito. Pero matagal-tagal na rin naman niya na kinikimkim ang nasa loob niya. He needed an outlet. Siguro may sakit sila. They arranged me to be married again to that girl. Sa naisip muli ay nagngit-ngit ang ngipin ni Vladimir. Tumaas ang isang kilay ni Charles. Doon sa former fiancé mo na ipinagpalit ka sa isang Korean rockstar? Tumango siya. Ikinuwento niya rito ang mga detalye tungkol sa mga alam niyang detalye sa paghihiwalay ni Aryan at ng dating nobyo nito. Gusto nila na balikan ko ang babae na iyon. Ngayong iniwan na siya ng nobyo niya na ipinagpalit sa akin. Aryan was miserable. Lalo na ngayong pumutok ang balita na may bago ng karelasyon ang dating nobyo nito. Sa kabila ng mga nangyari, magkaibigan pa rin ang mga magulang namin. Gusto pa rin nila si Aryan para sa akin. So they wanted us to be together again. Gusto din nila na hindi magmukhang kawawa ang prinsesa sa sitwasyon ngayong napakabilis itong naipagpalit ng dating nobyo nito. Naalala pa ni Vladimir ang tungkol sa pag-uusap nila ng ina noong birthday ng anak ni Philip. Hindi niya napigilan na mapasigaw noon dahil na rin sa galit na narinig. Gusto ng mga magulang niya na sumambot siya ng basura ng iba. Dati man na may pag-ibig siya sa dating fiancé ay hindi siya magpapakababa ng ganoon. It was a very foolish and stupid thing to do. Despite of what happened, we adored Aryan. We don't want her getting hurt like this. You need to get back together again. Her family and I have talked about it. Your father also knew about it. In order for her to save in the shame his ex-fiancé did to her, we need to stick with the original plan. You should get back together again. We are going to set the wedding as soon as possible. Pagpapatuloy ng kanilang usapan sa kabila ng matinding pagtanggi niya. How can you do this to me? You want me to pick a trash?
after she dumped me years ago? This is so unfair. You love her then, Vladimir, and we still adore and love her until now. It is still our dream to have her as our daughter. We still love her. We still want both of our families as one. And besides, it is still unfair that you can manage their company even without having the connection we both agree from the start. But that's the payment they gave me after the shame that girl put me through. Yet, we still need to help them. It's our only way. The only way we can think besides, you haven't had a stable relationship after her. We both agree on what Aryan parents ask us. If you disagree with it, our honor would be the one to put in shame. So do this for us. Do this for our family. Please. Minsan lang makiusap ng ganoon sa kanya ang mga magulang, kaya naman nakokonsensya din si Vladimir sa bawat pagtanggi niya sa mga ito. Ngunit alam niya na isang malaking pagkakamali iyon. Minsan man niya na minahal si Aryan at kahit sabi nila ay maaari nang ibalik ang pag-ibig, ayaw niyang tanggapin iyon. Ramdam niya na malaki ang pag-asa dahil naapektuhan pa din siya nito, pero ayaw niyang isipin. Naging napakasakit para sa kanya ang ginawa nito. Kahit maayos man na hiningi nito ang kalayaan nito sa kanya, hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Tumango-tango si Charles. Pero gusto mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Napakunot ang noo ni Vladimir. Hindi iyon ang inaasahan na reaksyon niya mula sa kaibigan. Anong gusto mong ipahiwatig? Nagkibit balikat ito. Naisip ko lang na kung may nararamdaman ka pa rin naman sa kanya, bakit hindi ka nalang pumayag? You know, nakita ko ang malaking ipinagbago mo nang malaman namin nagkahiwalay kayo ng unang pag-ibig mo. Nasaktan ka ng gusto, kaya kung sino-sino ang naging girlfriend mo na para bang sa pamamagitan noon, mawawala ang lahat ng sakit. At kung dating naging kayo, maaaring bumalik rin naman ang nararamdaman niya sa iyo. Gusto niya lang ako, hindi niya ako mahal. Ipinagkasundo kami sa una pa lamang, pero minahal ko siya, kaya hindi ko iniisip ang sitwasyon namin. Naikukwento niya sa mga kaibigan ng tungkol kay Aryan, pero hindi ang totoong sitwasyon nila. Naiisip kasi niya na parang wala din naman kapupuntahan kung malaman na ipinagkasundo lang sila. Ang mahalaga ay ang malaman ng mga ito tungkol sa kanila, hindi ang kung paano sila nagkasundo. Well, that's new. And hurts, I could say. Matama na tiningnan ni Vladimir si Charles. Pagkatapos, inapataas ang isang kilay. Pero teka, ikaw ba talaga si Charles? Hindi kasi ganyan ang kaibigan ko. Hindi iyon madalas na nagsasalita. Saka negative iyon. Bakit naisip niya na maging positibo ngayon? Ngumisi si Charles. Kapag kuwan ay nagkibit balikat. Just that. May kinalaman ba ito tungkol doon sa babaeng? Tumawa si Charles. Shut up! May kinalaman nga siguro. Naisip-isip ni Vladimir. Hindi madalas na tumawa din ang kaibigan, pero nitong nakaraan, kung saan may nalaman silang babae na hinahabol nito, ay tila nag-iba ito. Patunay na rin ngayon na tila nagiging positibo ito sa mga bagay-bagay. That girl, do you really like her? I won't stick with her if I'm not, Vladimir. Despite of the scandal she did to me, I can't help but like her. Hindi ko din siya maalis-alis sa utak ko. Nasasabik na nga akong bumalik sa Pilipinas dahil sa kanya. Mukhang napapabuti nga sa kaibigan niya ang babae na iyon. Minsan nang nakilala na rin naman niya ang babaeng iyon, lalo na't gumawa ng matinding skandalo ang babae sa buhay ng kaibigan. Sa kanilang anim, si Charles ang pinakamailap. Dahil naging sikat sila magkakaibigan, madalas ay na-feature sila sa mga magazines. They do photoshoots because of that. Pero hindi si Charles. Walang kahit anong larawan nito ang napapublish. Kahit sikat na pintor ito, hindi din ito nagpapakita sa mga customers nito. Mayroon itong personal assistant. He valued his privacy so much. Ngunit ang babae na kinagigiliwan ngayon ng kaibigan ang dahilan para mabuwag iyon. Nagpakilala kasi ito sa madla bilang girlfriend ng kaibigan para maiangat nito ang sarili nitong pangalan.